Itong nilabas ni Pugenius na ano na Okay, ito. Okay. Nandito yata yun, ano. Basahin ko yung post ni Pugenius. Kasi may post yun eh, yung tungkol doon sa ano. Wala dito. Baka sa isa. Teka, lipat tayo. Hanapin ko muna yung post bago natin reactionan yung sinasabi ni Kulaong. Okay, ito. Tignan natin. Ito rin yun eh. Mali yata. Pugenius vlog. Nalilito ako, daming Pugenius. Ay, nako. Ang daming Pugenius kasi. Oh. Tanggalin muna natin tong harang. Ayun, kay Friends of Pugenius pala, pero nandito din. Ayan, ito po yun, yung post ni Pugenius. Basta si Pugenius yan, may Pugenius vlog, may Friends of Pugenius. Ito, ayon daw po kay Friendly Ghost. Bukod pa sa umano'y pagtatago sa mga utang at traso at mga isyong legal, may isa pang malinaw na dahilan kung bakit nasa Benguet si Norman Mangusin. Pumunta raw si Norman sa Benguet upang humingi ng legal at pinansyal na tulong kay Boss JL. Isang negosyante na may farm ng manok panabong sa Tamawan Village. Ayon sa impormasyon, una raw nagtungo si Norman sa bahay ni Boss JL. Ngunit nang malamang wala ito roon, dumiretso sila sa farm. Pagdating sa farm, tinanggihan agad si Norman ni Boss JL. Dahil dito, umalis si Norman na luhaan kasama si Casper. Ayon pa sa impormasyon, nangako si Norman na kung mananalo siya sa kasong isinampa laban sa kanya kina Makagago at Pugenius Group na nagkakahalaga umano ng 20 million, ay magbibigay siya ng 25% sa makukuhang pera kay Boss JL. Subalit, nabigo si Norman dahil tuluyan ng tumanggi si Boss JL na tumulong pa. Ayaw na raw nitong madamay sa anumang gulo, lalo na't batid niyang may isyong kinakaharap si Norman. Kabilang ang mga pending na kaso sa Cordillera na may kinalaman sa land grabbing. Kinabukasan, tinawagan naman ni Norman ang kapatid ni Ma'am ML na asawa ni Boss JL upang muling humingi ng tulong, ngunit wala ring napagkasunduan. Sinabi raw ni Boss JL sa kanyang asawa na tapos na ang usapan nila ni Norman noong nakaraang araw at bukod parito may utang pa umano si Norman na panabong na manok at 150,000 na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran. Matapos ang tawag ni Norman, nagbilin si Boss JL na wag na itong papasukin sa farm at huwag na ring ituro kung nasaan siya sakaling hanapin pa ni Norman. Ang saklap, no? Ang saklap nun, ano? Kasi kaya nga siya umakyat ng Baguio para po makakuha ng pera. Para po kahit papaano may panggastos. Kasi kita naman natin si Norman wala na maipakitang pera ngayon. Yan, kung may pera yan, kapag sinabihan siyang walang pera, kuwari may mag-comment, boss, wala ka na daw pera ngayon. Magpapakita kagad yan yung mga makakapal na nakabandel. Ganon si Kulaong. Automatic talagang sasabihin niya, may pera siya. Papakita niya, iyayabang niya. Pero ngayon, kapag may nagsabi kay Kulaong na, boss, wala ka na daw pera, ang papakita, 6,000 iwawagayway na ganon. Ano ba tawag mo dito? Hindi ba to pera? Gaganon siya, di ba? Yan ang style ni Kulaong. Ngayon,
Puntahan natin to. Okay, hindi ata yan yun. Eto. Ayun, eto yun. Itong nilabas ni Pod Genius na na nilabas niya na pumunta raw ako ng Benguet, Boss JL daw sa farm. Yung pinakita niyang picture ng farm ko ho yun sa Isabela. Ang gagawin ko, yung legal na paraan. So, well cooperated and well coordinated. Hello, wala ka na pera ngayon? Ay, meron no. May pera ako. Marami pa akong pera. Kita mo? Marami pa akong binibilang. Hindi pa ako magugutom. Wala na yung bundle. Ay, nga pala, humarvest ko yung hito namin. Baka gusto nyo ng hito, mura lang. 2.20 lang isang kilo. Tsariwa. May mga siguro yung na-harvest namin. Mga 12 tonelada ng hito doon sa Plaisdaan. Kaya baka gusto nyo bumili, 220 lang isang kilo. Pwede na rin 180. May tawad na. Mga malalaking hito yun. Mga giant hito. May kakainin na naman ako. Itong nilabas ni Pod Genius na na nilabas niya na pumunta raw ako ng Benguet, Boss JL daw sa farm. Yung pinakita niyang picture ng farm ko ho yun sa Ayun, farm daw ni Kulaong yun. Isabela. At ngayong naisip ko, yung JL, Mayor Jesus Ladaran na ninong ko. Siya yung tagbabantay ng aking mga lupain at Plaisdaan. Nga pala. Nema talaga tong hinayupak na yulin budol-budol na to, no? Nema, no? Mema post lang. Diba? May Boss JL ka pang nalalaman. Nung at ninang ko yung sinasabi mo, bantay ng Plaisdaan ko yun at saka ng lupain ko. Kinaginad to. Wala naman sa Benguet yun eh. Nasa Isabela yun. Kupal. Kupal talaga itong pudbobo na to, no? Hoy, kami boss, gusto namin hito. Matagal na gusto ni Ganyan si Kulaong kapag nabubuking. Diba? Nabubuking eh. Yung ba yung JL, sigurado ka ba na Jesus Ladaran yun, yung tinutukoy? Hindi niya alam, di ba? Na matindi ang intelligence ni Pod Genius. Tapos ngayon, ang tinutukoy niya na Pod Genius, si Yulin na naman. Kuya Yulin, nandiyan ka pa ba? Ikaw daw. Ayun, natutuwa si Yulin, no? Si Yulin daw yung yung Pod Genius. Kala ko ba si Makagago? Kinasuhan pa nga niya si Makagago saka si Daking Siyata, si Kaigme. Napakarami niyang kinasuhan. Dahil dyan sa Pod Genius na yan. Ngayon, confirm po yan na si Kulaong naghahapit ng pera doon po sa Benguet. Naghahagilap po talaga. Wala na po kasing pera. Yung pinakita ni Kulaong na yun, pagpalagay mo na, baka 15, 20 mil, wala na yung bundle-bundle na ganyan. Bakit? Kung meron po yung bundle-bundle, kung meron po yung mga pera na nasa maleta o nasa bag, ipinakita na yan. Ipagyayabang niya na yun na may pera siya. Saka iba po ang Kulaong kapag may pera. Iba si Kulaong, hindi ganyan na mainitin ang ulo. Hindi ganyan na magagalitin. Masaya ang Kulaong kapag po may pera. Heto, kita natin eh. Galit eh. Mainit ang ulo eh. Ngayon, yung pong Boss JL na yun, na kinuhanan niya ng manok panabong at inutangan ng 150K, yun po yung talagang pinuntahan niya doon sa Baguio. Hindi po ibang tao yun. Hindi po yung Jesus Ladaran. Alam ni MG na yung Ladaran na yun, taga doon yun sa Isabela. At ang balita ko rin nga, etong si Jesus Ladaran na to,
sinasakyan na lang si Kulaong. Pero mo dating mayor, napakayaman ng pamilya niyan. Tapos sasabihin mo, tauhan mo, bantay mo sa farm. Kaya ka tinatalikuran Kulaong ng mga nakikilala mo at nakakasama mo. Kaya ka na dinideny pag lumalapit sa'yo. Bakit? Putya ikaw na nga lang humihingi ng pabor, ikaw na nga lang humihingi ng pera, ikaw na nga lang humihingi ng tulong. Kapag sila'y napunta sa live mo, abay sasabihin mo, tauhan mo pa. Sasabihin mo mga tagabantay mo lang ng farm yung si Mayor Jesus Ladar, baka batukan ka pa nun eh. Diba? Kaya putya talaga to si Kulaong. Sa isip-isip ko, ala na to. Ano na to, may something na to. Bakit? Ramdam niya na yung pabagsak na siya eh. Pabagsak na po talaga to. Sample. Gigil si Kulaong kanina sa live niya. Nakapagluto na ako ng pagkain. Pagbalik ko, same pa din yung topic niya. Naku, pinapanood niyo po yan sa live. Sailor, pansin niyo ba pag gumagawa ng kwento si Kulaong laging nakatingin sa kisame? Nag-iisip na sasabihin, Michelle, si Kulaong ang bagong looper, takas ng takas. Ronaldo Chavez, yung ilong parang makopa. Yan na naman yun. Mir Nakahilig, cute evening po sa lahat. Cute pala. Gray Kabiling, saan kaya nangihiram ng tigas ng mukha si Kulaong, Sir Mac? Ewan ko po kung saan. Mir Nakahilig, hello po Okay, Manggagatas hindi ubra mga advisor ni Kulaong sa kanya. Siguradong siya pa rin mismo mag-a-advise sa mga advisor. Manggagatas hindi nakikinig yan. Kahit yung abogado niya noon, nung time na yan yung nakakulong, sinasabihan siya, huwag ka nang umakit sa mga live. Huwag ka nang magpakita sa mga supporter mo muna sa mga live. Hindi yan makakabuti sa'yo. Ano nangyari? Live pa rin ng live. Sama pa rin ng sama. Nabartuli na tuloy. Sana pagbigyan siya ng isa sa mga lawyers ni PBBM. Hintayin po natin Rob Nitz. Kay Erwin Pagunsan, last week, saya niya. Ngayon, galit na galit. At akala ko ba kilala niya si Food Genius? Ba't di niya makasuhan? Ayan, si Yulen daw yung Food Genius. Bakit ang kinasuhan niya si MG? Diba? Ang nangyayari dito kay Kulaong, forum shopping. Baka nga naman makachamba siya na ma-DN si MG dito kay FG. Big Mama, mga tropa pips, 97 pa lang ang likes, tamsak na po kung ayaw na magmukhang blackheads na tinubuan ng mukha, please. Ayun. Naku, sana po makadami tayo ng likes. Thank you sa mga magla-likes ha. Okay, The Birdman, sino JL yan? Jordan ba first name? Hindi ko rin po alam eh. Mark Cruz. Sir Mac, baka naman si Kulaong din yan si Food Genius. Malabo na. Ito yung bilyonaryong gipet, totoo. Gray Kabiling. Hindi lang bilyonaryo, trilyonaryo. Tontoa si John Robs, Teodoro David. At Chodor David pala to. Malapit na sa kanal si Kulaong. Lalangoy na yan. Kasama niya hito niya. Kasama niya hito niya. Lang niya. Okay, Kuya Caballero. Naaamoy niya, hininga niya. Kaya parang nasusuka lagi. Kaya siguro nadudura no? J-Love, mapagmahal, shoutout po. Bukayo ka, Kulaong, sabi ni Kuya Yulen. John Robs, Malgapo. Giant Tito daw, nipik ng bigote ng hito. Wala halos lahat pag may pagkakataon ilalim niya, maiyabang lang niya. Tama. Bakit di niya ako kinasuhan? Matagal ko nang binabanatan yan. Tama, di ba? Si Kuya Yulen, labas-masok ng bansa to. Bakit di ka makauwi sa Isabela? Doon ka magbibideo. Mag-live kang meron ka talagang ganon, di ba? Nga, Green Meadow at Legrand, nalalive mo. Doon ka sa Isabela ka magyabang kung meron. Magat Dam, naging palaisdaan mo. Magat Dam, BUMB. Ako yata yun, JL baka ikaw yun Hindi mo pinautang si Kulaong. Mac, dalawa pinuntahan sa Baguio. Yung isa, mga kapoker niya dati, inuutangan niya. Tapos si JL. Yun. Diba? Booking talaga si Kulaong dyan. Nangungutang po talaga yan. Hilahudi. Wala talaga. Hilahudi. Bali ang tuka ni Kulaong Kitang-kita naman Natano. Boss, di pa ata
ubos ang pinagbenta ng iPhone 17, mukhang tinipid ah. Hindi, ano yun? Meron sigurong nagbigay lang ng ano eh, pagpasensyahan mo na to pare, itong 5,000 o yung isa, pare ito 5,000 eh. Yan na kaya ko ibigay sa iyo eh. Antibay pa rin talaga ni Kulang kahit sobrang problemado na. Totoo yan. Gulf Steward, ay Sir Mac, out muna ako, may bilhin lang. Salamat po, Kilua Hunter, nag-super saya na naman si Gokulaong. Sino ba doktor niyan, hindi pa magaling, pinalabas na, Nimpa, Landicha, Landicho. Leana May Cruz, umiiyak kanina si Kulaong. Parang mangiyak-ngiyak na eh. Pa-shoutout naman po kay Marvin from Japan, Leana May Cruz. Al Kasmir Husam, sus, gatasan lang, di ka man lang makakaso, walang bayag. Eh, okay lang, wala akong bayag, okay lang. Kumikita naman ako. Mas importante yung makagatas ako kaysa makakaso. Bugok Al Kasmir Husam. Okay lang yun. Bakit kala mo ba pag ako nagkaso, hindi ako gagastos? Ba't ako mag-aaksaya ng pera dyan? Gagunto. Kaya dito na lang ako. Na-block nyo na ba yung Al Kasmir na yan? Bobo mo naman mag-isip. Okay, Leana May Cruz, pa-shoutout naman po kay Marvin. Ayun, wag po kayo mag-flood ha. Taylor, parang may nabanggit si Boss MG kanina na parang si Casper ay malapit ng bumaliktad. Iyak talaga to si Kulaong pag nangyari yun. Mary Davis, kaya nauumay sa kanya lahat ng tao kasi tinutulungan siya, sasabihan niya, alalay niya or tauhan niya, nakakahiyang ugali. Yun nga po. Rapi Arranz, ikulong na yan sa mental. Roland Santos, mapapasukan na nang hito yang si FLM, donut is real. Hito na walang ano, hito na walang antena, ano tawag doon? Walang bigote. Nimpalandityo sa isang araw, pati langit sasabihin sa kanya, pati mga bulkan ang kinin. O Kuya Yulen, makausap ko kahapon, dealer na babae ng poker sa Baguio at sinabi niya na umuutang si Kulaong sa mga player ng poker. Mamaya ipe-play ko yung kay Ma'am Epa. Yung video, nakita ko yun sa iyo eh.